Di ba si Inday Sara, impeach nila. Oo. Hasta karon hindi naman nag-impeach. Tapos si Digong naman karon nga Oo. Si Albayalde, si Digong ug si Bato magiatangan rang ICC karon kay Nanay Warrant. Sila lagahano na. Sila na. Grabe magkaayo oy. Sila malamangkan. Tos grabe nga pagka gago nga pagka Marcos ni. Ang hindi naman si Marcos na siguro, si Romualdez at saka yung mga Alalay dyan si samot ng asawa. Oo. At saka si De Lima, ana, tapos si Trililing. Kadang kayo niya. O nang ingon guys sila gani nga ipadakop na kay nila sa Digong karon. Tawahan ka lang ni Digong. Kadlaw na si Digong na. Pero ikaw kuya, Digong yung ka? Oo, lagi. Digong mo. Inday Sara ko Pero wag yung ka nag-Marcos? Wag good. Ano ka mga nag-Marcos? Kaya nagbuto mo ko kay Marcos nung, di ba, naka-team si... nagbuto mo ko kay Marcos. Akala ko si Marcos at saka si Inday Sara magka-ayo. Karon? Sos Maria Josep. Ginkwam nila si Inday Sara. Yan nga, sobrang galit ko dyan sa kay Marcos na yan. At lahat yan sa diha sa grabe ka, walang iya talaga si Marcos at saka yung si Romualdez na yan, walang kakwentang tao yan. Wala yun. Uto-uto yun. Inuto-uto sila ni Laila de Lima. Hindi sila makaano kay Digong. Nako, mas anong kautak nila dyan. Na plano-plano nila yan. Na ganito. Ikaw kuya, musugot ka nga dakpon las Digong? Hindi. Magkakamatayan diya siguro. Ay buong Pilipinas siguro ng mga tao ng manghihirap. Baka, alam mo naman, yung Muslim na yan. Kamag-anak nila yan, di ba? Kamag-anak nila yan. Mga Muslim na yan. Pero sa palagay mo, magkagulo talaga? Magkagulo siguro. Talagang totoo yun. May kuwang kasi sila na i-impeach na naman daw nila ngayon. Si Marcos naman ang i-impeach nila. Sa palagay mo, okay kaya? Okay. Na si Marcos ang impeach? Dili si Sara? Hindi. Ay nako. I-impeach talaga si Marcos kasi kita mo nakaw dyan sa may congressman at saka senador. Hindi. Maayo na i-impeach. Kay nigawas magong istorya kuya nga mo daw nang gikuan nila nga ipadakop si Tatay Digong sa ICC para magka-declare og martial law si Marcos. Unsa kayo nahuna sa imong kuan nimo kuya? Tinuod ka? Siguro, tinuod siguro na. Kay para di na daw mapag-usapan yung tungkol sa budget sa 2025 na nagkabulyaso. Siguro. Anak siguro. Sa palagay mo divert tactic talaga? Siguro yan. Yan talaga ang dyan. Hirap talaga sa Pilipinas ngayon At saka yung gago nga Marcos na yan. Yan ang presidenteng loko yan ang kagulo na ang Pilipinas. Alam mo kuya, kinampanya ko yan. Nangampanya ko dati Luzon, Visayas, Mindanao kasi nga magkatandim yan dahil sa unit team kay BP Sara, di ba? Siyempre ngayon yung pangako niyang 20 pesos na bigas sa bibig niya yan. Galing sa bibig niya. Kakahiya Kakahiya ba? Kakahiya talaga yun. Yan ang talaga impeach talaga ang gago nga Marcos niya. Impeach Inday Sara. Ay sa kabilang istasyon, yung halimbawa Channel 7, Channel 5 na yan. Ano yun? Nakakatimbing. Kay Marcos yun. Ay yung mga radyo ni Digong. Sabi nila ng mga, di ba may mga radyo yan? Ganito. Matindi daw ang Ay sa kabila naman, yan. Sinisiraan si Inday Sara, si Digong, lahat sila, may Bato, may Bungo.
Ibig sabihin, wala ka ring tiwala sa mga TV network na yan. Wala akong tiwala dyan. May mga sinungaling yan. Channel 7, Channel 5, Mm. mga walang hiya yun dyan. Mga demonyo ang tao dyan. Eh, kumusta naman yung isang channel natin dyan, yung wala nang kuan ngayon, yung wala nang prangkisa? Kay Tibuloy, maganda. Hindi, yung walang prangkisa, yung isa pa, Ano? yung pinasarado ni Tatay Diggs. Yung channel to? Oo. Yan. Yan man, number 1 din yan. Number 1 nga mga MPA, mga tao dyan lahat. Mga demonyo dyan, mga MPA lahat, mga tao dyan. Pero sa Isiminay, kuya, anong masasabi mo kasi pinasarado din yung prangkisa? Anong masasabi mo doon? Maganda yun. Maganda yun. Paano mo nasabing maganda? Ang balita talaga dyan talagang solid Tubuloy yun Kay Tubuloy yun Ibig sabihin, naniniwala ka sa mga balita nila na totoo talaga? Totoo talaga. Totoo talaga yung sinasabi nila. Mga balita dyan. Mm. Ginsenado na utang inang Marcos dito. Yan, sila ang nagsasarado dyan. Ganda yan. Hasta ng radyo niya. Kasi mayroong kasing usap-usapan, kuya, kaya daw pinasarado kasi nagpipik news daw. Hindi yun, fake yun. Hindi fake, yan. Totoo yan. Totoo yan ang sinasabi. Ibig sabihin, baliktad na palang panahon ngayon sa Pilipinas. Kung magsabi ka ng totoo, papasarado ka. Oo. Ganun lang talaga. Eh kung magsinungaling ka, Ay, tuloy ka. tuloy ka nga, katulad ng channel 2 at saka channel 7 at saka channel 5 na yan. Kita mo si Digong dyan. Pinapatay nila. Pinapatay nila yan. Yan, kakatakot yan. Baka pawidir-widir lang yan Pinanado ni Ito Buloy nga estasyon at radyo. Ngayon, pag nanalo naman si Inday Sara nito, baka lahat yun. Kawawa yun. Sarado naman nila yan. Totoo yun. Katulad ng channel to. Oo. Pag sinabi ni Digong at sira. Sira talaga. Sira talaga hanggang ngayon. Hindi maka-operate. Yan ang dyan. Yan ang mangyari yan sa unang araw. Pinapatay nila lahat ng mga stasyon na Channel 5 na yan. Maganda yung usapin ni Digong. Si Bungo at saka si Digong. Ibalik sa Senado, lagat-lagat, patay kagad. Oo. Yan. Galit na galit Sa ako. panahon karon, kuya, kinsay mong iboto ni mga senador, kang Duterte o kang Marcos? Ining panahon? Oo. Ay, kay Digong ako. Kay Digong talaga. Kay daghan man karog kuan lagi daw, mag 12-0 lagi daw ng mga senador kay Tatay Digong Rabia, kay ang yang senador lang niya karon kay pulo ra. Oo. Nya sa Pikas kay 12 man na. Duterte. O 12 kay daw mudaog daw dito sa Pikas, wala daw mudaog ra kay Tatay Digong. Tingnan natin. Tingnan natin pagdating ng butuan. Pagdating ng butuan. Baka ang 12 niyan, baka walang maglulusot yan. Baliktad pala. Ay, baliktad talaga ngayon ang mundo. Hindi mahala sa akin yan. Itong kay Marcos yan, laban, hindi mananalo yan. Maniwala ka sa akin yan. Sulit yan. Sulit Digong. Sabi nila wala daw nagagawa si Digong sa panahon niya Tingnan mo naman mga LRT na yan. Kung walang ginagawa, tingnan mo ang Mindanao. Tingnan mo ang Cebu. Kung walang nakagawa dyan. Kasi sa panahon daw ngayon ni Marcos, marami daw nagagawa kasi marami daw inigurasyonan Hindi nagkakamali sila yung pina-inaugurate niya gawa ni Tatay Diggs. Oh yan. Lahat yun. Alam yan ng taong bayan. Marcos, tingnan mo ang Quezon City, LRT, papunta doon sa Tungko. Oo. Nagawa ba ngayon? Hanggang ngayon? Wala. Hanggang yung papuntang Pampanga sa kanya yun Sa kanya nun. Wala din. Hindi rin natuloy. Hindi natuloy ngayon. Dahil walang budget daw. pero ang utang ng Pilipinas Trilyon. Trilyon. Grabe. Grabe. Grabe ang utang ng trilyon. Grabe ang utang ngayon.
Yan ang trilyon yan kung saan nagpupunta yun. Baka ginhati-hati nila sa Senado at saka Congressman yun. Yung matuhan ni Marcos. Agad ay maano yung si Inday Sara at saka si Digong. Lahat ng mga... Sa palagay ni mo kuya, mas maayo bang ang sigighatag sila ayuda sa taong bayan o nakapatamad sa tao? Parang makakatamad siguro yun. Yan, mga yan. Kasi yan ang mga walis-walis na yan. Picture-picture lang naman sila, madalas. Picture yun. Tapos At saka, tatanggap na. Sus Maria Joseph. Di naman malinis yung mga winawalisan nila. Wala. Pirahan na si Marcos dyan. Sabi na ng mga kon. Ginawa ni Marcos. Dapat yan 800 sa araw. Oh. Narinig ko nun sa amin ha. Loko nga. Wala yun. Walang kakwinta-kwinta yung project nila na dinagay na magwalis-walis dito ba sa akin. Kasi meron silang mga binibigay na AKAP, Yan. AX, Yan, mga yan. tupad. Yan. Eh wala atang natutupad eh. Sa palagay mo? Wala nga natutupad eh. Yung ginagano ni Romualdez yun, ni Marcos, agad yung budget, kunti lang ang budget. Ay kung ganito nga, ano mo sa Skyway, malaki yan, milyon yan. Ay yung mga tupad at saka yung mga ano yan, kunti lang yan. Tapos linalagay ni Marcos sa bulsa niya. Grabe ang utak ni Marcos at saka ni Romualdez. Ay batay ko si Romualdez daw mag ano sa presidente ngayon na taon. Tatakbo daw eh sa 2028 eh. Oo, tatakbo yan. Tingnan natin yung takbo niya kung sino ang magboboto sa kanya. Kundi lang dayain yun. Ang mahirap yan, daya. Baka bigyan ng pira ang kumili. Yan ang ano dyan. Eh di ba kuya dati ang butuhan sa atin, di ba binibilang ng isa-isa? Oo. Eh bakit ngayon ay kailangan pa natin yung mga automatic na yan na pwede naman palang madaya yan? Madaya yan eh. Eh, hindi kaya pwedeng ibalik na lang yung isa-isang bilang at may nagbabantay naman, di ba? Oo. Manual. Manual? Manual yan. Sa palagay mo, saan ang maganda? Yung manual o yung ngayon? Mas maganda ang manual kasi mabantayan eh. Ang kagandahan lang ng automatic, mas madali yung bilangan. Kumbaga, mga isa o dalawang araw, mga ganyan, tapos na. Samantalang pag manual, abutin ka ng ilang araw. Eh pero at least hindi daya. Ay, yan nga. Eh yung ano kuya, mas marami daw krimen noong panahon ni Tatay Digong kaysa ngayon. Ano masasabi mo doon? Mas ngayon grabe ang criminals ngayon. Daming ano ngayon. Maraming ano ngayon na Mas malala ngayon ang krimen kaysa noon. oo, mas malala. Ang ano ngayon, yung araw-araw naman ng mga nawawalang bata mga dalaga, mga ganyan kung saan dinadala ang mga yun, mga nawawalang ano. Baka sa bundok lang dinadala yan. Tapos trainingin din na ng IPRO. Yun. Alam mo ngayon, daming IPI ngayon nagkakalat dito sa Manila. Sa totoo lang. Kakatakot. Kasi pag nag-ano yan, ano nila, tapos dalhin nila sa bundok yan. Tapos doon pa trainingin yan, huwag kayong dito, huwag kayong ano na, dito kayo. Palabanin sa mga military. Oo. Ibahin yung mga ano nila, yung Strategy. Oo. Pangalan nila at saka yung mga apelido. Ganito ang dinadala mo. Alam mo gago ng mga MPA na yan. Yan ka nag-brusas na at saka yung dito sa mga senado nila. Diyan galing ang mga sinungaling. Mga sinungaling yan, totoo yan. Nag-uusap ako dito galing MPA. Taga Masbate. Alam mo kuya, galing ako dyan. Yung una, maganda. Oo. Maganda yung una. Bis tumatagal, kawawa ka. Yun pala ang ano dyan. Anong ginagawa niya? Malis. Umalis na nung ano sila sa mga army. Ito ako MPA kasi patakaran ng MPA walang kapinta-pinta.
maganda kung maayos muna lang. Ay tinanong ng mga military. Ganyan na. Mas malala pala talaga ngayon. Ay, mas